Okay, so magandang umaga. So, kakagaling ko lang dun sa indoor nursery natin. Tapos ito, yung mga Black Simpson na tinanim ko nung March 7. So, ngayon ay March 22 na. So, kung i-compare ko sila, kasi hindi ito mga pelletized seeds. So, ito lang yung nabibili natin na medyo mura-murang seeds ng lettuce. Pero they still grow. Ang napansin ko lang dito habang tumatagal sila doon, may mga seedlings na nagkakaroon ng problema sa stem. Hindi naman lahat, pero ito yan, oh, kita mo yung dahon niya nalalanta na. So hindi ko sure kung magtutuloy pa yung iba, pero yung iba naman okay pa eh. Pero in terms nung sa stem, hindi siya katulad nung nabibili natin pelletized na Olmeti, na Scamander, na medyo parang matibay yung stem. Ang inisip ko dito, baka kailangan nila ng iron dun sa solution. Kasi dun sa solution na ginagamit ko ngayon, walang iron. Tapos ito yung mga 1.5 liter container na pinaglalagyan ko ng mga nutrient solution ko na nandito sa taas. Para meron akong supply dun sa baba. Hindi ko sure kung bakit nagkaroon sila ng ganong sakit. Kasi nandun din naman yung ibang mga seedlings ko. Pero yon mga pelletized seeds. So ngayon, hahanapan ko sila or gagawin ko sila ng paraan para maitanim ko at ma-transfer ko at malagay ko dito sa ating setup. So check muna natin yung mga nangyayari sa setup natin ngayon. Okay, so ito tayo ngayon. Ito yung tanim natin noong February 20. Ito naman yung February 16. At since ano ba ngayon? 22. So, mga 10 days na lang ay pwede na natin itong i-harvest. So, tinitingnan ko rin naman yung tubig nila. Okay naman. Goods pa. And hopefully, umabot sila dun sa medyo okay yung size. Kahit 100 grams lang muna sa ngayon. At maibigay natin dun sa mga gustong subukan. Kasi natuwa din naman sila dun sa mga ibinigay natin sa kanila. So, ito naman. Ito yung mga seedlings natin ng March 1. Ito yung pinakabago natin nung March 6. Kaka-transfer lang natin. So ito, medyo late transfer to. Kasi from 12 days, ginawa akong 15 days yung transfer ng lettuce natin. Kasi nga, magkakaproblema ako sa space. So ayan. So ito yung Scamander natin. Looking good naman. Looking red. Yan. So ito yung March 6. Ito yung tatlo pa kasi 5 sila eh. So, tingnan natin yung ibang ng tanim natin dito. Ito naman, ito yung parang ginawa kong mini, anong tawag dyan? Mini area nila. Tapos, bottom drenching lang gagawin natin. Lalagyan natin ng konting tubig. Doon sisipin tubig. So, siguro every 3 or 4 days. Yung sa baba kasi, depende rin kasi sa laki nung seedling. Pag medyo malaki na sila, mataas na mga 6 inches, within 2 days, mostly kailangan na nila ng bagong dilig. Pero pag mga ganyan pa kaliliit, mga 3 to 4 days, kaya pa yan. So ito naman, ito pa yung iba oh. Ito naman, yan, tuloy pa rin naman yung mga bunga ng mulberry natin. At ito, mukhang naggawa ulit siya ng panibagong bulaklak. Hopefully, hindi na siya mamatay. Pero ayan, yan yung nangyayari dyan ngayon. So ito stable naman. Tapos good news din kasi yung ibang mga basil plants ko na cuttings na ginawa natin sa indoor, 100% lahat nagka-roots. Tapos itinransfer ko sila few weeks ago sa ganitong klaseng setup. And I think since more than a week na silang established doon sa baba, nasa baba kasi sila ground floor. More than 1 week na silang established doon. So I think good naman sila lahat. And it's also 100% walang namatay. So ito pala may insekto oh. Hindi ko lang kung anong klaseng insekto to, pero may insekto ayun nasa baba. Kita nyo. Pero hayaan lang din natin sila, isang maliit na ecosystem sila dito. Ayun. So, inaantay pa rin natin mag-mature ito. Yan o. Medyo green na yung dati yellow. Medyo green na yung parang buto dun sa loob.
And ito yung mga sign na magpa-flower na sila, yung ganitong klase. Yan, flower to. Yung lemon basil kulay dilaw yung bulaklak eh. Ito kulay purple. Itong sweet basil, hindi ko alam kung anong kulay. Hopefully maka-harvest din tayo ng ganyan. So, magtatanim-tanim din tayo ng mga ganon. Mga lemon basil. Meron nga akong kailangan ilipat din or i-transfer na lemon basil na tinanim ko nung March 4 yata yon. So, up until now, nandun pa siya dun sa indoor nursery natin. So, gagawin din natin ng paraan yon. Pero hindi agad natin siya ita-transfer sa ganito kalaking container. Lalagay muna natin siya sa mga ganun, sa mga cups lang muna. Yan. So, nag-start ako, baka ito ilipat ko dito, magkaroon ng maraming setup dito na maliliit. So, hopefully, mag-okay. Kasi okay naman. And every 5 days din siguro magtatanim tayo ng mga bell pepper. Yung cucumber, hindi siguro masyado. Siguro every 15 days natin gawin ng cucumber. Mabilis lang yung germination ng based dun sa nakita ko sa cucumber. At kailangan magta-transfer na siguro ako dun papunta dun sa indoor nursery natin. Mamaya or within the day. Yung cherry tomato naman nag-germinate na rin. And yung chives, may mga nag-germinate na rin. Kasi sa isang foam, tatlong buto ng chives. Pero yung cherry tomato at saka yung cucumber, tigi-isa lang. Yung cucumber, malaki yung bunga, ay yung buto. Pero within 2-3 days, nag-germinate na rin naman agad siya. So, yun, inobserbahan ko. So, it's my first time doing those kind of fruits. Although nakapagpatubo na tayo dito ng bell pepper, pero yung bell pepper natin nakatanim sa lupa. So, I haven't experienced pa na itanim siya sa Kratky setup. Pero alam ko naman na mas mataas yung nutrient parameters na kailangan natin pag magtatanim tayo ng bell pepper. So, yun lang naman. Wala naman masyadong kakaiba. At yung napakita ko sa inyo mga seedlings kanina, yun yung iisipan ko ng paraan para at least maitanim ko sila at kahit lumaki naman sila within siguro mga 20 days, ganyan. Lumaki-laki man lang sila. And basically sa experience ko yung Black Simpson, nagtanim ako dito nung dati. Dito banda. Ang pangit ng tubo niya, hindi dahil pangit siguro yung buto, kundi dahil pangit yung growing condition. Kailangan niya talaga ng mas gandang sikat ng araw, mas matagal na exposure sa sunlight. So, yung ginawa kong mga seedlings na yun is just to test kung okay pa yung mga buto ko. So far naman, kasi since madami yung mga buto, medyo marami tayo magtanim, tapos kunin lang natin yung mag-germinate. So, okay naman, goods naman. Pero syempre, malayong-malayo siya sa performance ng mga pelletized seeds. Okay? So, yun lang naman ang update ko ngayon and kita-kits na lang tayo bukas. Bye-bye!